Amen. So mga kapatid, dadako na tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule dito ay week 8, Thursday. So ito na. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses dito. So maganda itong mga verses na meron dito. Marami tayong matututuhan. So Matthew 12:28. But if I, by the Spirit of God, has cast out the demons, then the kingdom of God has come upon you. Amen. So anong meron dito? So pinakikita rito ng Panginoon na isa sa mga paraan para ang kaharian ay mapasa atin ay ang kanyang pagpapalayas ng mga demonyo. So isa sa mga gawain ng Panginoon nung dumating siya ay ang magpalayas ng demonyo. At sabi niya, pag napalayas niya ang demonyo, yung kaharian mapupunta sa inyo. So pero merong magandang prinsipyo dito, mga kapatid, na dapat makita natin. Nang nagpalayas siya ng demonyo, pinalayas niya ang demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So ito yung magandang eksena rito. Hindi niya direktang pinalayas yung Espiritu gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Kaya niya yan eh. No? Isipin mo ang Panginoong Jesus. Diyos siya na nagkatawang tao. Kayang-kaya niyang palayasin itong masasamang espiritu, itong espiritu ng demonyo. Pero hindi niya ginawa ng diretso. No? Pinalayas niya ang demonyo sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Wow. No? So dito makikita natin ang isang napakagandang coordination na ang Panginoon binaba niya ang kanya sarili sa halip na gawin niya itong diretso. No? Ginawa niya ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So dito involved ang tres unong Diyos. Hindi siya nagsasarili. So yun yung magandang bagay na makita natin. Gumagawa ang Panginoon, hindi siya nagsasarili. No, kundi siya ay gumagawa sa loob ng Trinity. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay isang bagay na nakapaloob ang tres unong Diyos. At ito pa, ginawa niya ang pagpapalayas ng demonyo hindi para sa kanya sarili, kundi ang beneficiary nito, ang nakinabang tayo. Di ba? Wala siyang ginagawa para sa sarili niya. Ang kanyang ginagawa, una, hindi rin niya ginagawa ng direkta. No, upang yung kalwalhatian ay sa kanya lang mapunta. Hindi, ginawa niya ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pinalayas niya ang demonyo at ang kaharian ng Diyos na pasa atin. So yun yung maganda dito. Hindi lang yung pinakabuod ng pinalayas niya yung demonyo, yung paraan niya, no? At yung pakinabang, no? Ito ay gawain niya, hindi niya ginawa ng diretso, kundi ginawa niya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, at hindi rin ito para sa kanya, kundi ito ay para sa atin. So yun yung maganda. So Hebrews 9:14. How much more with the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Ito naman, anong nakita natin dito? Dito makikita natin na ang Panginoon, in-offer niya yung sarili niya sa Diyos. In-offer niya yung sarili niya. Di ba? Sabi rito, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God. In-offer niya yung sarili niya sa Diyos. Pero, hindi niya direktang in-offer. Sabi rito, through the eternal Spirit. Again. Mapapansin niyo sa paggawa ng Panginoon, hindi niya direktang ginagawa yung mga bagay, no, sa sarili niya. Kundi nandoon pa din yung cooperation. I-offer mo na nga yung sarili mo eh. Diretso mo nang i-offer.
Hindi. Ang ginawa niya, through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, in-offer niya yung sarili niya. Ang means, ang pinaka-channel ng kanyang pag-offer ay ang Espiritu, hindi direkta. So yun yung magandang kailangan makita natin palagi. Tuwing gumagawa ang Panginoon, hindi niya ginagawa ng direkta, kundi ginagawa niya sa pamamagitan ng buong tres unong Diyos. Kaya ang pinaka-pattern natin pagdating sa coordination ay ang kaisahan ng tres unong Diyos. Yan ang pinaka-pattern. Yan ang pinaka-standard ng pagkakaisa at tunay na coordination sa loob ng gawain. Kaya pinakita sa atin ito ng Panginoon. Hindi lang niya tayo tinuturuan ang coordination, pinakita niya na siya mismo ay gumagawa sa loob ng coordination. At ang coordination dito ay ang coordination ng tres unong Diyos. Amen. So magbabasa na ako. Within that divine Trinity, there are many divine excellencies, divine virtues, and divine attributes, such as oneness, humility, beauty, and harmony. So ito pinag-uusapan natin yung Dibinong Trinidad. Ang Dibinong Trinidad ay ang Ama, Anak, at Espiritu. So, sa loob ng Dibinong Trinidad, meron tayo makikitang magagandang bagay. Hindi lang dahil Diyos sila. No, ang pinapakita ay ang dibinong excelente, no, ang dibinong excelente. At ang dibinong katangian nila. Pag tinignan mo yung Triune God, Ama, Anak, Espiritu, merong dibinong excelente na makikita ka. Dibinong kagalingan, dibinong katangian, dibinong kagalingan, no? Nakatulad ng pagkakaisa. Naku, pag tinignan mo sila, no? Kung minsan hindi mo na talaga malilito ka eh. Sino bang gumagawa? Sino ang nakikinabang? Sino ang sino? Sapagkat sobra ang kanilang pagkakaisa. No? Sapagkat isang Diyos lang yan, pero meron niyang aspekto ng economy. Sa economical na aspekto, makikilala mo kung sino ang gumagawa. Pero ang sinasabi natin dito, sa kabuuan, ang ganda ng kanilang pagkakaisa. Ang kanilang pagpapakababa sa isa't isa, ang kagandahan ng kanilang harmony. Amen. So in Matthew 12:28, the Lord said, if I, sino yung I? The Son. By the Spirit of God. So, sino yung Spirit of God? Yung Spirit of God dito ay ang Triune God. So, Spirit of God, buong Triune God na yan. So, if I, ako, by the Spirit of God, sa pamamagitan ng buong tres unong Diyos, na siyang Espiritu ng Diyos. So sinabi niya ito, cast out the demons, then the kingdom of God is just a Triune God, has come upon you. Amen. So yan yung kagandahan nitong verse na ito. Ang linaw na pinakita sa atin. Ang gawain ay gawain niya, if I, gawain ko to. No? Pero by the Spirit of God, ang buong tres unong Diyos, sinama ko. Naging pamamaraan ko, no, sa aking pagpapalayas ng demonyo. No, at ang kaharian, ang tres unong Diyos ay napasa inyo. Sino na kinabang? Tayo. So yan yung pinaka-importanting bagay na dapat makita natin dito sa verse na ito. Amen. Ito. Couldn't the Lord Jesus have cast out these demons by Himself? Kaya ba palayasin ng Panginoon itong demonyong ito
sa kanyang sarili, diretso sa kanyang sarili, kayang-kaya niya yan. Pero hindi niya ginawa. No, hindi niya ginawa. Amen. So at that time, he was among the Pharisees who were proud, selfish, and individualistic. They would not work with anyone else. There was no humility among them. And they were full of self-seeking, selfishness. So ito ay ang kabaliktaran ng mga Pariseo na nandoon nung panahon na yon. Ang Panginoon, nang palayasin niya ang demonyong ito, may audience. Andiyan yung mga Pharisees. Yan yung mga tao na gumagawa sa pamamagitan ng kanilang sarili. Hindi sila gumagawa ng nagko-coordinate o nagtutulungan. Ito mga taong ito ay makasarili. Walang pagpapakababa. Para nagpapaligsahan sila, nagpapagalingan sila. Kaya pag nagsalita sila, pagalingan, magawa nila pagalingan. Pero sa harapan nila, pinakita ng Panginoon kung paano gumawa. Palayas ng demonyo at hinayag niya na ang kanyang pagpapalayas ng demonyo ay sa pamamagitan ng Espiritu. Isang malaking kahihiyan ito. Di ba? Kung halimbawa sa gitna natin, may mga kapatid na gumagawa, individualistic. Pero merong isa na gumagawa sa loob ng coordination. So, yang isa na yan na gumagawa na makasarili, di ba, mahahantad siya. Bakit sila sama-samang gumagawa? Samantalang ako nagsusolo. So, parang ganun yung eksena na pinakita ng Panginoon dito sa harapan ng mga Pariseo. Amen. So now there was one condemned by them and standing in front of them, telling them that he did something in a different way. He was not individualistic. He was not individualistic. Hindi siya isang tao na solo flight. Hindi siya loner. Loner. Kundi gumagawa siya sa loob ng coordination. So pinakita niyan. He was doing something by the Spirit of God and for the kingdom of God. He never did anything by himself or for himself. Is this not beautiful? Yes, this is beautiful. This shows us the excellency in the divine Trinity. Amen. So ano yung nakita natin dito? Isang prinsipyo ng paggawa. Gumagawa hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili, kundi sa loob ng coordination, sa loob ng pagkakaisa. Corporate ang kanyang gawa. Ano pa? Siya ay gumagawa hindi para sa kanyang sariling pakinabang, kundi para sa pakinabang ng iba. So yan yung pattern. Yan yung pattern dito na dapat matutuhan natin. Na kung tayo naglilingkod, mailigtas tayo sa pagiging individualistic. At kung gumagawa tayo, wala tayong self-interest. Hindi mo iniisip, ano naman yung share ko dito kung nagawa ito? Ano naman yung pakinabang ko? Inaalis natin yan. Kundi sapat na sa atin na ang makinabang ay ang iba. Mabless ang iba. Makatanggap sila ng pakinabang. Tayo ang gumawa, pero hindi natin ginawa ng diretso sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa loob ng coordination. Pero ang na-bless, hindi tayo, kundi yung iba. Amen. So, ang ganda niyan. Yan yung beauty ng tunay na paglilingkod. Amen. This is surely a good pattern for our coordination. The Lord has produced a body constituted with many members, so all the members should learn of Him. He was working by the Spirit of God for God the Father. He never did this
He never did anything by himself or for himself. We should behave ourselves just like our head. He behaved himself in a way of neither doing anything by himself nor doing anything for himself. Amen. So yung church kasi ano yan eh, it's a body. Tandaan nyo, isa sa pinaka-impressive na aspect ng eklesiya ay ang eklesiya ay ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Tayo ang marami mga sangkap ng katawan na ito. At bilang mga sangkap ng katawan, ang kagandahan ng paggalaw o paggawa ng katawan ay yung coordination ng mga sangkap nito. So kung gusto nating matuto, tingnan nyo yung buong katawan nyo. Paano siya gumagawa? Andyan talaga yung isang organikong coordination. Yung mata tumitingin, hindi para sa kanya, kundi para sa katawan. Pag gumawa naman siya, sabay-sabay na gumagawa ang lahat ng mga bahagi ng katawan. Kapag ikaw ay individualistic, halimbawa itong kamay mo, individualistic ko yan. No, ang pangit tignan, siya na lang, ito, tapos yung kamay lahat. Sabi, pagod na ako. So, yan yung isang magandang pinakita sa atin. Na ang ulo ng katawan ng Panginoon ay gumagawa sa loob ng koordinasyon ng Tres Unong Diyos at nilagay niya ang kanyang sarili niya bilang isang huwaran para sa ating lahat. Kaya nawa matuto tayo, no, sa ganitong aspekto ng paglilingkod. Today in the church life, the body of Christ has not been built up adequately because of the shortage of the proper coordination. Amen. So if we want to be coordinated with all the members in the body, we have to learn of Christ our head, taking Him as our pattern. Taking Him as our pattern. Amen. So mula ngayon, Panginoon, Ikaw ang aming pattern. Mula sa iyo, nakakita kami ng tamang paraan ng paglilingkod. Ito ay sa loob ng coordination. No? Ang dahilan pala kung bakit ang eklesiya ay hindi na itatayo sapagkat kulang tayo, no, sa tamang coordination. Hindi tayo natatayo eh. Kasi ano tayo eh, individualistiko tayo eh. Gagawin ko to, gagawin mo yan, gagawin yan. Walang coordination. Hindi tayo natatayo. So isang paraan na ang eklesiya, isang paraan para ang eklesiya ay maitayo ay sa pamamagitan ng sama-samang paglilingkod. Nagtatayo yan eh, sama-samang naglilingkod. Nabibuild, naglilingkod sama-sama. Sasalamuhan sama-sama, nananalangin sama-sama. Nagkahayag ng damdamin sama-sama. No? At mula dyan, pinapahayag ng Panginoon yung kanya sarili sa buong eklesiya. Na kung saan sama-sama sa loob ng coordination. Kaya meron tayong pattern. I may do something according to the will of God. But what I do should not be by myself, but by some others. Furthermore, what I do should not be for myself, but for the interest, the right of God on the earth. This is beauty, and this beauty is a real excellency, a real divine attribute, and an excellent virtue that we need to copy. Amen. So sinasabi dito na ang talagang pinaka-importanting beneficiary ng ating paggawa ay ang Diyos Ama. Sapagkat ang buong ekonomiya ay Kanya. Ang buong plano, ang buong will, Kanya ito. Ito ay Kanyang kaluguran, ito ay Kanyang kalooban. Kaya lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, hindi para sa atin. At kung minsan may mga bagay din naman na may mga ginagawa tayo para ma-bless yung mga kapatid natin. Okay lang yan. Pero ang pinaka-main beneficiary ng lahat ng ginagawa natin ay ang Diyos mismo. Kaya sinasabi sa atin,
Okay, do all to the glory of God. Lahat ng bagay ay para sa kanyang kalwalhatian, para sa kanyang interest. At ang ating sarili, sa panahon ng ating paggawa, ay laging tinatakwil natin. Wala tayong hinahangad na anuman para sa sarili natin. At natututo tayo na sa lahat ng mga ginagawa natin, ito ay ginagawa sa prinsipyo ng katawan. Coordination siya. Amen. Pero minsan sa church, alam ko, meron naman mga kapatid, ang galing na talaga. Lalo yung marami ng experience, matagal na sa eklesiya, mataas ang may skill. Kung to say, kayang-kaya nilang gawin mag-isa lahat yan. At meron gumagawa ng ganyan. So, minsan nakita ko may isang eklesiya, napaka-active na isang brother. Merong ganun ako nakita. Halos lahat, nandun siya. Pagdating ng driving ng gospel car, nangunguna siya. Pagdating ng mga speaking, prophesying messages, nangunguna rin siya. At ang dami, arrangement, lahat siya yung nag-aayos. Super brother. Hanggang minsan nakita ko, pati yung mga bisagra ng pinto, nilalagyan niya ng mga langis. Siya din ang gumagawa. Malamang siya din yung naglilinis ng buong meeting hall. Ay, nako. Amen. So, hindi ganyan ang buhay eklesiya. Hindi ganyan. Corporate siya. Kaya nga, kung minsan, minsan kasi, mas madali pag ikaw na lang ang gumawa. Sasabihin mo, gusto mo makatulong, wag ka na sumama dito. Pero hindi yan ang prinsipyo ng katawan. So sa loob ng katawan, ang lahat ng mga kapatid ay natututo sa pamamagitan ng direktang paglilingkod. Papasukin mo sila. Wag mo isarhan yung pinto sa kanila. Ano mang uri ng paglilingkod, spiritual, Levitical, papasukin natin yung mga kapatid. Ayain natin. Hindi natin hatakin. Minsan, yung message, bigyan natin sila ng bahagi. Sabi mo, brother, hindi magaling . Okay lang yun. Basta nasa espiritu naman, may buhay din yan. At wag mo sabihin hindi magaling. Pagkaraan ng ilang panahon, mas magaling pa sila kaysa sa atin. Amen. So, ang ganda ng church life pag nasa loob ng coordination. Amen. So, Matthew 12, the Lord casts out demons by the Spirit of God. Hebrews 9:14 says, Hebrews 9:14 says, He offered Himself through the eternal Spirit. So again, we need to ask why the Lord did not offer Himself to God by Himself. He was qualified and He could if He would, but He would not. He offered Himself through the channel, through a means, that is through the eternal Spirit. So binanggit ulit dito yung sa Hebrews. Yung isa naman verse, nung siya ay nag-cast out ng demons, it is through the Spirit of God. Tapos sinabi naman dito, nung in-offer niya yung sarili niya, it is through the eternal Spirit. Spirit of God, eternal Spirit, involved yung triune God. So, napakasimple. Kung isipin mo, in-offer niya yung sarili niya. Hindi niya ginawa ito ng direkta, kundi sa pamamagitan ng eternal Spirit na kung saan involved din yung triune God. Kaya pinagsabay itong verse na ito isang pagpapakita ng ating Panginoon, hindi individualistiko. Amen. Isipin mo, offer. Ikaw ba magko-consecrate ka? Isipin mo pa ang consecration ko, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi mo na maisip yan. Diretso ka na magko-consecrate sa sarili mo. Pero ang Panginoon, hindi. Hindi niya diretsong in-offer yung sarili niya. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng Espiritu. Anong ganda ng pattern na ito. Binaba niya yung sarili niya. So, kung minsan yung makikita natin sa prinsipyo ng church, may mga bagay naman na kaya natin gawin. Pag sasabihin, gagawin natin, kaya natin gawin yan. At minsan gusto rin natin gawin ng sarili natin.
At iniisip natin, pag tayo ang gagawa, mas maayos ito. Pero may mga panahon na dapat hindi mo gawin mag-isa yan. Kuminsan nga, pati prayer eh. Alam niyo ba, pati prayer, pinakamaganda pa rin ang prayer ng dalawang tao kesa nag-iisa. Lalo na tungkol sa mga gawain ng Panginoon. Hindi ko sinasabing walang individual prayer. Kailangan natin yan. Pero may mga time na kailangan ang panalangin natin may kasama din. Yung kasama ko, hindi marunong mag-pray. Marunong mag-amen yan. Ayain mo pa rin. Mag-pray ka. Sabi mo, mag-amen ka na lang. Iba pa din yun. Amen. Amen. So we can see the humility and the selflessness of the Son. Ganda nito. So yung dito makikita natin yung humility, yung pagiging pakababa ng anak. Selflessness. Okay? So hindi siya makasarili. Meron siyang pagpapakababa at hindi siya makasarili. So maligtas tayo sa situation na makasarili tayo. Ma-release tayo mula dyan. So Panginoon, iligtas mo ko dito sa ganitong attitude, makasarili. Amen. Amen. And the harmony of the Divine Trinity. So ulitin ko yung sentence. We can see the humility and the selflessness of the Son and the harmony of the Divine Trinity. The Son did not trust in himself, but in another one. Whatever he did was not for himself, but for the Father. And whatever issued out of him went to the Father. He was altogether not by himself, for himself, or to himself. So inulit dito, lahat ng mga ginagawa ng Panginoon ay palaging para sa Ama. So ang kanyang buong buhay dito sa lupa ay inukol niya para sa interes ng Ama, para sa pagsasagawa ng walang hanggang layunin ng Ama. So, lahat ito. At patuloy siyang gumawa, naglingkod sa pamamagitan ng Espiritu. So ito yung nakita nating napakagandang ehemplo na pinakita ng Panginoon. This is a good pattern that our head has set up for his body, of which we all are members. When we do these things, we should learn to do them not by ourselves. We are the doers, but we should not be the channel. We need someone else to be our channel through which we do things. Furthermore, we should not be the beneficiary of what we do. Someone else should be our beneficiary to receive the very benefits of our doing and of our being. Amen. So, ang ganda yung sinabi niya, yung mga ginagawa natin, we need a channeling. Alam mo yung channeling? Tayo yung gumawa, pero china-channel ng iba. No? So, ang pinakamagandang halimbawa, nag-o-offer tayo para sa isang kapatid. Di ba? Hindi pwedeng ikaw ang mag-channel ng offering mo. Ikaw ang nag-offer, pero let someone do the channeling. Nung in-offer mo, ikaw yung naglagay sa offering box. Pero nung yan ay inabot sa beneficiary, iba yung nag-abot. Yun ang magandang example ng channeling. So yung mga work natin, we should always consider itong tinatawag nating channeling. Channeling of blessing. So yun palaging dapat iniisip natin. Amen. So ang Panginoon natin ang tunay na pattern natin. At ang coordination natin ay ang coordination ng Tres Unong Diyos. Amen. Salamat Panginoon. Dito sa mensaheng ito, pinakita mo sa amin ang tamang paraan ng paggawa at paglilingkod sa loob ng eklesiya. Nanawa kami maligtas sa mga individualistikong pamamaraan tungo sa tamang koordinasyon. Salamat ginawa mo kaming katawan na kung saan dapat kami ay punong-puno ng kaisahan
coordination, matuto kaming ibaba ang aming sarili at maligtas sa aming sarili. Panginoon, salamat sa iyo. Amen.